Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Hana Janine D. Sigera at ako ang magtatalakay ng ating aralin sa araw na ito. Pero bago tayo magsimula sa mismong paksa, magkakaroon muna tayo ng isang motibasyon para mas maging interesado kayo sa ating tatalakayin. Ngayon, magpapakita ako ng dalawang larawan. Obserbahan ninyo itong mabuti at alamin kung ano ang ipinapakita ng bawat isa. Ayan. Ngayon, may napansin ba kayo sa mga pinakita kong larawan? Sa unang larawan, makikita natin ang mga mag-aaral na nagsasagawa ng clean-up drive. Ngayon, saan sila naglilinis? Tama, sa paaralan naganap ang clean-up drive. Sa ikalawang larawan naman, makikita ang mga mag-aaral na masaya dahil sila ay nanalo. Ano kaya ang naging dahilan ng kanilang kasiyahan? Tama, sila ay masaya dahil sila ay nanalo sa larong Mata Balls sa District Meet 2025. Napansin niyo ba? Sa una, itinukoy natin kung saan naganap ang kilos. Sa ikalawa, tinukoy natin kung bakit naganap ang kilos. Iyon mismo ang tinatawag nating pokus sa ganapan at pokus sa sanhi. Ngayon naman ay dadako tayo sa aking bahagi ng talakayan, ang pokus ng pandiwa sa ganapan at sanhi. Bago ko ipakita ang mga halimbawa, ipapaliwanag ko muna kung ano ang ibig sabihin ng dalawang pokus na ito. Ang pokus sa ganapan ay tumutukoy sa lugar o pinangyarihan ng kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na, saan naganap ang kilos? Karaniwang ginagamit dito ang panlaping pinag at an. Samantala, ang pokus sa sanhi naman ay tumutukoy sa dahilan o sanhi ng kilos. Sinasagot naman ito ang tanong na, bakit naganap ang kilos? Karaniwang ginagamit dito ang panlaping ika o ikina. Sa aking paglalahad, ipapakita ko ang mga halimbawa ng pokus sa ganapan at pokus sa sanhi upang mas maunawaan pa natin ang pagkakaiba ng dalawa. Uunahin muna natin ang mga halimbawa ng pokus sa ganapan. Una, ang simbahan ay pinaganapan ng kasal. Pangalawa, ang silid-aklatan ay pinagdausan ng talakayan. Pangatlo, ang palaruan ay pinaganapan ng paligsahan sa basketball. Pang-apat, ang entablado ay pinaganapan ng pagtatanghal ng dula. Panglima, ang parke ay pinagdausan ng programa para sa kalinisan. Ang limang halimbawa na aking binanggit ay nasa pokus sa ganapan dahil ito ay tumutukoy sa puok na pinangyarihan ng kilos at ginamitan ng palaping pinag at an, kaya ito ay nasa pokus sa ganapan. Ngayon ay dadako naman tayo sa mga halimbawa ng pokus sa sanhi. Una, ikinatuwa ng mga mag-aaral ang pagkansela ng klase. Pangalawa, ikinalungkot ng mga residente ang pagkasira ng tulay. Pangatlo, ikinagalit ng mga guro ang hindi pagtupad sa takdang aralin. Pang-apat, ikinabahala ng pamahalaan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Panglima, ikinagalak ng mga magulang ang pagtatapos ng kanilang mga anak. Ang limang halimbawa na aking ipinakita ay nasa pokus sa sanhi dahil ito ay nakatuon sa sanhi o pinagmulan ng damdamin o pangyayari. Kaya, sa kabuuan, makikita natin na ang pokus sa ganapan ay nakatuon sa lugar o puok kung saan naganap ang kilos. Samantalang ang pokus sa sanhi ay nakatuon naman sa sanhi o pinagmulan ng damdamin o pangyayari. Mahalagang matukoy natin ang pagkakaibang ito upang mas maunawaan ang wastong paggamit ng mga pandiwa ayon sa kanilang pokus.